So, ayun guys, okay na. Nasolve na natin yung problema. So, ayun guys, welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At kung bago ka pa lang dito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito guys ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. So, hello guys, welcome back sa ating panibagong tutorial. Ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano ba natin i-troubleshoot yung nagiging problema sa mga printer natin na lumalabas. Ay check natin tulad dito sa printer na to guys, dinala sa akin. Ito, yan, dinala sa akin dito ng tropa natin kasi hindi siya makapag-print, may lumalabas dito na problema sa screen niya. So check natin kung ano yan. So ito guys, isinaksa ko na, then i-power on natin. Ang model pala nito guys ay Epson L, ayan, 5290. So ito yung problema. Masyadong maliwanag eh. So ayan siya oh. Dying pad needs service, contact Epson. So kapag ganyan hindi tayo makakapag-print. So try natin kung anong magagawa natin na troubleshoot yan guys. Ita-try natin i-reset kasi posibleng reset lang yan. So ito din-download ko to guys. So dito tayo. Bali guys, yung resetter na to guys o yung adjustment program nitong ganitong model na printer ay ilalagay ko na lang sa description ng video na ito yung link. Then follow lang ninyo yung step by step para ma-unlock yung link. So ako na i-download ko na. Ito na yan siya, magiging itsura niya guys ay, so ito siya guys, yan, Epson L5290. Then click ninyo yan, then right click, extract to Epson L, yan, ayan siya. Click ninyo yan, then may password. Ang password na ilalagay natin dyan guys ay so, ayan yung password nyo guys. Bali yung password na to guys ay ilalagay ko sa video na ito. I-unhide ko. Kaya panoorin nyo yung video ng buo guys. So, okay natin. So, yes lang natin kasi na-extract ko na. Yes to all. So, ito na yan siya. Kapag na-extract natin. Yan. Then, open lang natin yan. So, pasensya na kayo guys. Hindi na ako gumamit ng screen recorder para mabilis tayo. So, open lang ulit natin yan. Then, ito mapapansin natin, adjustment program. Double click lang natin yan. Then, ito na yung lalabas. Then, click natin itong select. Bali kung first time lang ninyo ma-open guys, pag in-open ninyo itong adjustment program, hihingian pa kayo ng panibagong password. Yung password ito, open lang ninyo yan. Tapos, i-copy-paste lang ninyo yung password. So, yun lang yun siya guys. So, open natin to. Then, ayan yung lalabas. Then, select. Click natin. Dito sa model name, click natin to. Hanapin lang natin yung model. Ito, L5290. Click natin yan. Then, sa auto selection, click natin yan. Hanapin natin kung saan. Yan, dito. So, ito, 5290. Kahit saan lang yan dyan. Minsan, kasi isa lang rin yan dyan. Dito, nagdalawa yung ano niya, USB port niya. So, click lang natin dyan kahit saan. Then, okay natin. Pagka okay, dito tayo sa particular adjustment mode. Then, waste ink pad counter. Ayan, sa ilalim. Click natin yan. Then, okay. So, check lang ninyo ito guys. Yan. Pagka-check ninyo, click ninyo itong initialize. So, ayan yung status ng printer natin ngayon ha. Yan. The ink pad needs service contact. So, ayan. Pagka-click natin nun guys, ng box na yan, malabo. Yan. Punta tayo dito sa initialize. Yan, click natin yan. Then, ayan, when okay button is click, counter will be initialized. So, okay lang natin yan. So, ayun, pagka-click natin guys, click natin itong please turn off the printer. I-off natin yung printer. So, ito i-off natin. Then, okay natin. Yun. Pagka-off, try natin i-on kung andyan pa rin yung problema. So,
Ayun, nawala na. Ayun. Nawala na siya, guys. Pag nag-stop na to, ibig sabihin okay na siya. So, ayun. Okay na siya, oh. Then, ito, i-okay lang natin ulit. Oh, ayan siya, oh. The waste ink pad counter has been initialized properly. So, okay lang natin yan. So, try natin ulit i-open. Kung wala na ba yung machine error niya na yun. So, ayun guys, okay na. Nasolve na natin yung problema. Reset lang yun kapag ganong issue yung nakikita ninyo.